Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, pag-uusapan naman natin itong madalas na modus ng ibang mga online lending apps na nadadownload lang natin sa Google Play Store. Actually guys, no, marami dyan na mga online lending apps na ganito yung gawain nila. Although hindi ko naman nilalahat guys, no, kasi mostly yung iba sa kanila, ganito yung ginagawa nila para kumita nga sila ng pera. Actually guys, no, 2 beses na ako nabiktima ng mga ganitong klase ng loan apps. Kaya if I were you guys, no, bago kayo mag-download ng mga ganitong klase ng loan applications, make it sure na manood muna tayo ng kanyang reviews sa mga social media platform. Kaya naman kung interesado ka ba sa topic natin ngayon, please keep on watching. Okay, let's go. So for today's video guys, no, pag-uusapan nga natin yung mga modus ng ibang mga loan applications. So sa mga hindi pa talaga aware or mga baguhan pa lang sa mga loan apps, make it sure guys na manood muna kayo ng mga reviews niya sa YouTube or sa mga ibang social media platform para maging aware kayo at hindi rin kayo mabiktima ng ganitong klase ng modus ng mga OLA. So ano nga ba guys, no, yung tinutukoy ko? Ito yung mga loan apps guys na bigla-bigla kang ma-approve na hindi mo man lang nasisilip yung kanyang loan details kung okay ba talaga siyang utangan. Which is nangyari na talaga siya sa akin guys. Ito din guys, no, yung problema ng karamihan, lalo na sa mga baguhan pa lang at hindi pa aware sa OLA, na bigla lang napasok sa OLA dahil nga sa pangangailangan. Which is hindi natin talaga maiwasan. Then yun nga, nung nag-apply ka na nga dun sa loan applications na yon at binigay mo na lahat ng information mo, then after dun sa pinaka-end ng applications, bigla na lang mag-e-end review yung applications mo, then mga 30 minutes malalaman mo na kung approve ka or hindi dun sa loan applications na in-applyan mo. Actually guys, no, hindi lang 30 minutes, mostly mas maaga pa, like 5 minutes, alam mo na agad yung result ng applications mo. So paano ba nangyayari to guys, no? Halimbawa, nag-download ka ng isang loan apps na hindi ka man lang aware doon sa loan apps na yon. Then nag-submit ka na ng information mo doon sa loan applications na yon. Then after nun, ma-review na nga yung apps mo. Then after ng review, ma-approve ka na, madi-disburse na agad yung amount mo doon sa bank account or e-wallet na ginamit mo. Tsaka mo lang malalaman doon guys, no, yung loan details ng apps na yon after mong ma-receive yung amount mo dun sa loan apps na yon. Halimbawa guys, no, na-approve ka kaagad na hindi mo man lang nasisilip yung loan details mo, then may na-receive ka na nga na pera dun sa e-wallet mo or bank account na ginamit mo, like 1,700. Then pag chinek mo guys yung loan apps or yung loan details niya, dun mo na agad makikita yung loan details niya na na-approve ka na nga, then na-disburse na yung pera dun sa e-wallet or bank account na ginamit mo. Tapos yung loan mo dun sa loan details is 3,000. Tapos yung na-disburse is 1,700 lang. So dun mo lang agad malalaman guys yung loan details mo kapag once na na-disburse na yung amount mo dun sa e-wallet or bank account na ginamit mo dun sa loan applications. Yung iba naman guys, no, hindi pa daw dumadating yung loan nila or yung amount dun sa e-wallet or bank account na ginamit nila, pero may loan na sila dun sa loan apps, which is hindi ko alam kung paano nangyayari yon. Maybe guys, no, mali yung account, pero sabi nila tama naman daw yung account na ginamit nila, pero hindi daw na na-receive yung amount dun sa e-wallet, pero may loan na daw sila dun sa loan applications. Very alarming guys, no, na ganito pala yung gawain ng mga OLA para lang kumita sila ng pera. Like, hindi mo man lang na-receive yung amount mo, pero may loan ka na daw sa kanila. Which is sobrang nakakabahala yung mga ganitong klase ng apps. Pero for me guys, hindi ko pa naranasan yan. Ang naranasan ko kasi guys, no, nung nag-apply nga ako dun sa isang OLA, tapos gusto ko lang ma-check yung kanyang loan details, pero nung kinonfirm ko, bigla na lang nag-disburse yung amount dun sa e-wallet ko. Tapos doon ko lang nalaman guys, no, nung chinek ko yung loan apps, doon ko lang nalaman yung kanyang loan details after ma-disburse yung amount. Tapos ayun, sobrang laki ng kaltas, tapos sobrang laki din ng interest niya. Ang daming mga fee na binawas, which is sobrang
alarma talaga guys, no. Syempre pag once na hindi mo binayaran yon, haharasin ka talaga ng mga agent ng mga OLA. Tapos pag tinext mo sila guys, no, nung tinext ko sila guys, na sabi ko ibabalik ko yung loan amount na na-receive ko lang, kasi gusto ko lang naman ma-check yung kanyang loan details, pero ayaw pumayag ng mga agent. Yun nga guys, no, yung nangyari sa akin na tinext ko yung agent na ibabalik ko yung kulang yung loan amount na na-receive ko, kasi hindi ko pa naman totally kinonfirm, kasi hindi ko pa naman ako aware dun sa loan details, bigla na lang disburse yung amount dun sa e-wallet ko, which is dun ko na dinalaman talaga yung kanyang loan details after ma-disburse yung amount. Kaya pero nung time nang guys, hindi pumayag na yung agent, so wala akong choice kundi bayaran yung loan na yon kasama na yung interest niya, para lang hindi tayo maharas nung mga agent. Kaya if I were you guys, no, iwasan nyo yung mga ganitong klase ng loan apps para hindi kayo mapasok sa ganong sitwasyon. Better talaga guys na manood muna kayo ng reviews niya bago nyo siya i-download sa Google Play Store. Anyways, sa mga naging biktima ng ganitong klase ng loan apps, comment down below at i-comment nyo guys, no, yung kung anong OLA yon. Then, comment nyo na rin guys kung ano yung naging experience nyo dun sa loan applications na yon. So, yun lang naman guys, no, yung gusto kong i-share sa inyo para at least, diba, maging aware kayo na may mga ganitong modus pala yung mga loan applications. So, yun lang naman guys. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!